Sa simula ng drama, ang bidang lalaki na si Dojin ay pumunta sa Universidad ng Pulisya upang magbigay ng interview para maging isang opisyal ng pulisya. Sa kabilang banda, ang bidang babae na si Jae ay pumunta upang mag-audition para sa isang papel sa isang pelikula, ngunit hindi nagustuhan ng direktor ang kanyang pagganap. Humingi si Jae sa direktor ng isa pang pagkakataon, at pumayag ang direktor. Sa susunod na eksena, kinapanayam ng mga opisyal si Dojin at tinanong, "Marami kang sugat sa katawan. Anong nangyari?" Sabi ni Dojin, "Hindi naman ganoon kalala ang mga iyon. Kagabi, nagtamo ako ng hiwa sa mukha dahil sa ilang lasing na tao." Binigyan si Jae ng script, at sinimulan niyang umarte ayon dito, ngunit natakot siya nang makita ang salitang psychopath sa script at hindi siya makaarte ng maayos. Nagtanong ang isang opisyal, "May nangyari ba sa iyo na may kaugnayan sa pulisya?" Sabi ni Dojin, "Oo, nangyari nga." Sa isang flashback, nagtanong ang isang opisyal, "Dojin, nakita mo ba ang mukha ng kriminal?" Sabi ni Dojin, "Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam ko kung sino siya." Nagtanong ang opisyal, "Sabihin mo nga sa akin, sino siya?" Sabi ni Dojin, "Siya ang tatay ko." Sa kasalukuyan, ang opisyal na nagtatanong tungkol sa kriminal ay nasa interview rin. Sinabi ni Dojin sa opisyal na iyon, "Tama ba ako? Nagkita tayo sa istasyon ng pulis, at isinulat mo ang aking testimonya." Sa susunod na eksena, hindi napili si Jae. Sinabi ng direktor kay Jae, "Napakabuti kong kaibigan ang nanay mo. Hindi ka makakakuha ng papel sa dramang ito, pero ang ilan sa mga kaibigan ko ay gumagawa ng ibang drama. Irerekomende kita. Makakahanap ka ng trabaho doon kung gusto mo." Sabi ni Jae, "Sige, irekomende mo ako." Magsisikap ako ng husto. Lumabas si Dojin pagkatapos ng panayam, at nang makita ang larawan ni Jae sa screen, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. 9 na taon na ang nakalilipas, uuwi si Jae kasama ang kanyang nanay at tatay. Habang nasa daan, tumahol ang aso ni Jae sa isang bata. Ang mga batang iyon ay sina Dojin at ang kanyang kapatid na babae. Natakot ang batang babae sa tahol ng aso. Pinagalitan ni Jae ang aso at sinabihan ang kanyang tatay na ay urong ang sasakyan. Inalis ng kanyang tatay ang sasakyan, at humingi ng tawad si Jae kay Dojin. Ngunit patuloy lang na nagtitinginan sina Dojin at Jae. Sa susunod na eksena, sinalubong ni Dojin ang kanyang ina, at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Bakit ka nandito? Dapat kang mag-focus sa iyong pag-aaral at umuwi na." Isinama ni Dojin ang kanyang kapatid na babae at umuwi. Pumunta ang tatay ni Dojin sa bahay ng isang babae para mag-ayos ng tubo. Pagkatapos ayusin ang tubo, lumapit ang tatay ni Dojin sa babae na may dalang martilyo, at tiningnan ito sa kakaibang paraan. Sa susunod na eksena, bagong lipat ang pamilya ni Jae, kaya lahat ay nag-aalis ng kanilang mga gamit. Kumakain ng hapunan si Dojin kasama ang kanyang pamilya. Maya-maya lang, may balita sa TV na may isang babaeng brutal na pinatay. Nang makita ang balitang ito, ngumiti ang tatay ni Dojin at nagsimulang kumain. Kinabukasan ay ang unang araw ni Jae sa paaralan. Nakasuot si Jae ng mga makabagong damit sa halip na uniforme, kaya pinagalitan siya ng guro at hindi pinapasok. Sakto namang dumating si Dojin. Nagulat si Jae nang makita niya si Dojin dahil nakilala niya ito kahapon. Tinulungan ni Dojin si Jae, ngunit nahuli rin siya. Sinabihan siya ng guro na tumakbo rin ng 10 lap sa lupa. Napagod si Jae pagkatapos tumakbo ng 10 lap. Tinanong ni Dojin si Jae, "Anong nangyari?" Sabi ni Jae, "Nasangkot ka sa gulo dahil sa akin. Hindi ka ba galit sa akin?" Sabi ni Dojin, "Kung pagod ka, ako ang tatapos sa kanila." Nagsimula silang tumakbo muli, ngunit natamba si Jae. Sabi ni Dojin, "Ayos ka lang ba?" Sabi ni Jae, "Oo, ayos lang ako. Nag-aartista lang ako." At nagsimula siyang magpanggap na walang malay. Mabilis na lumapit ang guro kay Jae at sinabi kay Dojin, "Euro o pasanan mo siya sa likod ko." Sabi ni Dojin, "Euro o way ko na ang babuhat niya." At binuhat niya si Jae at dinala palayo. Sa susunod na eksena, pumunta si Jae sa klase, at nagulat si Dojin nang makitang mag-aaral ito sa klase nito. Sinabihan ng guro si Jae na umupo kasama si Dojin. Natuwa si Jae at sinabi kay Dojin, "Nagkita tayong muli. Natutuwa akong makilala ka. Tinulungan mo ako ngayon."
Gusto kitang bigyan ng regalo. Sabi ni Dojin, hindi na kailangan yan. At hindi niya tinitingnan si Jae. Kaya sabi ni Jae, galit ka ba? Napasama ka sa gulo dahil sa akin. Sabi ni Dojin, hindi. Sabi ni Jae, masyado ba akong madaldal? At gusto mong mag-aral ng mag-isa? At umupo ako kasama mo. Kaya ka ba nagagalit? Sabi ni Dojin, hindi. Sabi ni Jae, kung hindi iyon ang kaso, bakit hindi mo ako tinitingnan? Hindi mo ba ako gusto? Sabi ni Dojin, hindi. Hindi naman ganoon. Tumayo si Jae sa harap ni Dojin at sinabing, pala one-sided love mo pala ako. Dahil napakaganda ko. Patuloy lang na nakatingin si Dojin kay Jae. Sa susunod na eksena, pauwi na ang tatay ni Dojin nang dumating ang aso ni Jae sa harap ng kotse nito. Lumapit ang tatay ni Dojin sa aso, at nagsimula itong tumahol. Kinagabihan, nakita ni Jae na wala ang aso nito sa bahay, kaya lumingalinga siya. Natagpuan ni Jae ang name tag ng aso. Naisip ni Jae, baka pumunta ang aso sa bahay sa kabilang kalye. Kaya lumapit siya sa bahay at nagtanong, may tao ba sa bahay? Pero walang sumasagot. Nang sandaling iyon, narinig niya ang tahol ng kanyang aso. Sinundan ni Jae ang tunog, pumasok siya sa silong ng bahay at natagpuan ang aso na nakakulong sa isang hola. At sa tabi nito, nakatayo si Dojin na may hawak na martilyo. Nagulat si Jae nang makita si Dojin. Noon lang, sinabi ng tatay ni Dojin kay Jae, sino ka? At paano ka nakapasok dito? Natakot si Jae nang makita sila at natamba. Nagtanong ang tatay ni Dojin, bakit ka pumunta rito? Sabi ni Jae, nawala ang aso ko, at natagpuan ko ang name tag niya sa labas ng bahay na ito. Sabi ng tatay ni Dojin, nawala ang aso mo, pero hindi ka dapat basta-basta pumasok sa bahay ng iba ng ganito. Natakot si Jae sa mga salitang ito. Kaya sabi ni Dojin sa kanyang tatay, Euro kaibigan ko siya. Siya ang una kong kaibigan sa paaralan. Tinanong ni Dojin si Jae, aso mo ba ito? Sabi ni Jae, oo, aso ko iyon. Binasag ni Dojin ang kandado ng hola at pinakawalan ang aso. Hindi ito nagustuhan ng tatay ni Dojin, ngunit ngumiti siya at sinabihan silang dalawa na lumabas. Hinawakan ni Dojin ang kamay ni Jae at inakay ito palabas. Sabi ng tatay ni Dojin, hindi ko alam na kaibigan ka ni Dojin. Hindi ko dapat sinabi lahat ng yan sayo. Medyo madilim na, at nawawala ang name tag. At umuulan din. Naawa ako sa kanya at dinala ko siya sa bahay ko. Nagtanong si Jae, bakit mo siya ikinulong sa hola? Sabi ng tatay ni Dojin, kinagat ako ng aso, kaya ikinulong ko siya sa hola para hindi na niya ako kagatin muli. Sabi ni Jae, pasensya na. Sasabihin ko sa tatay ko para hindi na maulit. Tanong ng tatay ni Dojin, dito ka ba nakatira? Sabi ni Jae, oo, lumipat kami dito kahapon. Sabi ng tatay ni Dojin, hindi ko alam na may ganito kabait na kasintahan ang anak ko. Sabi ni Dojin, tay, ihahatid ko na po siya. Alam ko po kung saan siya nakatira. Pinuntahan ni Dojin si Jae para ihatid pa uwi. Nasa paaralan ang kapatid ni Jae. Nag-aaral din sa parehong paaralan ang kapatid ni Dojin. Nanakit ang kapatid ni Dojin sa isang batang lalaki. At nakita siya ng kapatid ni Jae at tumawag ng ambulansya dahil ang batang binugbog ay malubhang nasugatan. Sinubukan ni Jae na kausapin si Dojin, ngunit walang sinabi si Dojin. Nakita ni Jae ang isang sugat sa kamay ni Dojin, na natamo niya habang binabasag ang kandado ng hola. Dinala ni Jae si Dojin sa isang puno, pinaupo siya, at itinali ang isang panyo sa kamay nito, tinanong ito, may sakit ka ba? Sabi ni Dojin, hindi, ayos lang ako. Sabi ni Dojin kay Jae, huwag ka nang pumunta sa bahay ko ulit at kalimutan ang nangyari ngayon at magkunwaring hindi tayo magkakilala. Sabi ni Jae, sige, kung iyan ang gusto mo, kakalimutan ko na ang lahat. Hindi man lang ako lalapit sa bahay mo. Pero hindi kita makakalimutan dahil gusto kita. Nagulat si Dojin nang marinig ito. Sabi ni Jae, hindi mo ba ako tatanungin kung bakit kita gusto? Para sa akin, parang kasing lakas mo ang isang puno. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kita. At kahit sabihin mong ayaw mo sa akin, patuloy pa rin kitang magugustuhan. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa bahay ni Jae. Sa susunod na eksena,
Basang-basa sa ulan ang mga damit ni Dujin, kaya suot ni Dujin ang damit ng kapatid ni Jae. Nilagyan ng gamot ng nanay ni Jae ang kamay ni Dujin at nilagyan ng benda. Naupo si Jae sa tabi ni Dujin, at sinabi ng nanay ni Jae, "Pinaparamdam mo sa akin na hindi komportable si Dujin. Umupo ka ng medyo malayo." Sabi ni Joey, "Bakit? Magkaibigan kaming dalawa, at nasabi ko na kay Dujin na gusto ko siya." Napangiti ang nanay ni Jae nang marinig ito. Nang malapit nang umuwi si Dujin, hinatid siya ng buong pamilya ni Jae sa pintuan. Habang pauwi si Dujin, nakita ng kapatid ni Jae ang damit ni Dujin at naunawaan niya na kaibigan ito ni Joey. Kaya sinabi niya kay Dujin, "Magkasama na kayong dalawa. Mula ngayon, huwag mo na akong pag-alalahin tungkol sa kanya." Sa susunod na eksena, umuwi si Dujin, at nakita ng kanyang ama na si Dujin ay nakasuot ng damit ng iba at may hawak na kung ano. Sabi ni tatay kay Dujin, "Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Matalino ka talaga. Dapat mong tandaan ang pagkakaiba ng mga taong katulad natin at ng asong iniligtas ko." Sabi ni Dujin, "Walang pagkakaiba. Pareho tayong mga hayop." Nagsimulang ngumiti ang tatay ni Dujin at sinabing, "Tama ka, ang mga tao ay mga hayop din na umaasa sa iba. Ang nangyari ngayon ay hindi na dapat mangyari muli. Huwag na huwag kang papasok sa silong ko nang walang pahintulot ko. Kung hindi ka makikinig sa akin, magagalit ako. Naiintindihan mo ba?" Sabi ni Dujin, "Oo, naiintindihan ko." Sa kwarto ni Dujin, may martilyo sa mesa. Habang nakatingin dito, naalala ni Dujin ang mga salita ng kanyang ama, na kung mayroong isang bagay na hindi mo maalis, gagawin niya ito. At aalisin niya sa iyo ang mga walang kwentang bagay. Mga bagay na maaaring maglagay sa iyo sa panganib. Naalala ni Dujin ang pamilya ni Jae at naisip, ang babait naman ng mga taong iyon. At binitawan niya ang martilyo dahil natakot siya sa sinabi ng kanyang ama. "Ano man ang magpahina at magpapahina sa iyo, aalisin ko iyon sa iyo." Kinabukasan sa kantina, kumuha si Dujin ng pagkain niya ngunit hindi niya nakita si Jae. Kumuha si Jae ng pagkain niya at umupo sa tabi ni Dujin, na sinasabi, "Hindi mo ba ako pinapansin?" Sabi ni Dujin, "Hindi kita pinapansin." Sabi ni Jae, "Nagsisinungaling ka." At hinawakan ang kamay ni Dujin, sabi niya, "Kumusta ang sugat mo?" Sabi ni Dujin, "Anong ginagawa mo?" Nakatingin ang ibang mga estudyante. Sabi ni Jae, "Ano ba yan? Hindi ba pwedeng magkahawak kamay ang mga kaibigan mo? Tinitingnan ko lang ang sugat mo. Napakabastos mo." Ang nanay ni Dujin ay nagtatrabaho sa isang hotel. Sinabi ng isang babae sa nanay ni Dujin na ang kanyang asawa ay may karelasyon. Nagsimulang makipag-away ang nanay ni Dujin sa babaeng iyon, at nagsimulang maghinala na may karelasyon talaga ang asawa nito. Dumating ang mga pulis para imbestigahan ang kapatid ni Jae, tungkol sa batang binugbog ng kapatid ni Dujin. Sa gabi, may isang babae na naghihintay ng bus sa isang bus stand. Saka dumating ang tatay ni Dujin at sinabi sa babae, "Sige, ibaba na kita." Tumanggi ang babae sa pagbubuhat, na hindi nagustuhan ng tatay ni Dujin, at pinatumba niya ang babae at isinakay sa kotse nito. Pumunta ang nanay ni Dujin sa lumang bahay nito para alamin ang tungkol sa asawa nito dahil doon ito madalas gumugugol ng oras. Nakakandado ang gate ng bahay, ngunit nakita niya ang kanyang asawa sa loob, may hawak na bag ng babae at mga damit pang babae. Kaya umakyat ang nanay ni Dujin sa gate papasok sa bahay at palihim na nagmasid. Nakita niya ang kanyang asawa na sinunog ang mga damit at bag ng babae, at may dugo sa mukha nito. Dahil sa takot, tumakas ang nanay ni Dujin mula roon. Kinabukasan, pumasok si Dujin sa paaralan, at natutulog si Jae habang nakikinig ng musika, at may gamot sa mesa ni Dujin na maipapahid niya. Magaan ang loob ni Dujin tungkol dito. Tumatama ang sikat ng araw sa mukha ni Jae, kaya inilagay ni Dujin ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Jae. Sa kasalukuyan, 2 taon na si Dujin sa Universidad ng Pulisya at nagbibigay ng lektura. Isang opisyal ang nagkukwento tungkol sa kaso ng tatay ni Dujin, kung ilang pagpatay ang nagawa niya, at ngayon ay nagsisilbi na siya ng kanyang sentensya sa kulungan. Noon, iniimpake ng ina ni Dujin ang kanyang mga gamit at malapit nang umalis kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay dumating si Dujin at tinanong ang kanyang ina, "Saan ka pupunta?" Sabi ng ina ni Dujin, "Kung sasabihin mo ito sa iyong ama, pareho tayong mamamatay."
Ayaw siyang iwan ng kapatid ni Dujin, kaya sinabi ng kanyang ina, "Pakiusap, hayaan mo na kaming umalis. Nasa iyo ang dugo ng iisang lalaki. Magiging katulad ka rin niya. Ano ang kasalanan ng kapatid mo rito? Bakit siya mamumuhay bilang anak ng isang mamamatay tao?" Nang sandaling iyon, dumaan ang ama ni Dujin, kaya nagtago ang kanyang ina. Nang umalis ang tatay ni Dujin, sinabi ni Dujin sa kanyang nanay, "Bilasan ninyo. Magkukunwari akong hindi ko kayo nakita simula kaninang umaga at sa lalong madaling panahon ay aalis ako ng malayo rito kung saan hindi kayo mahahanap ni tatay." Ayaw umalis ng kapatid ni Dujin at nagsimulang umiyak. Sabi ni Dujin, "Saan ka man manatili, makinig ka kay nanay. Palagi kitang paprotektahan. Sumama ka kay nanay. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon." Nagpasalamat si Dujin sa kanyang ina sa pag-aalaga sa kanya, kaya naman naging emosyonal ang kanyang ina at umalis. Nalaman ng tatay ni Dujin na umalis ng bahay ang kanyang asawa kasama ang kanyang anak na babae, at labis itong nagalit. Kinabukasan, nakaupo si Dujin sa ilalim ng puno nang dumating si Jae at sinabi kay Dujin, "Mukhang kalmado ka ngayon, pero maraming tumatakbo sa isip mo. Nababasa ko ang mukha mo." Sinimulan ni Dujin na tingnan si Jae ng may pagmamahal. Sabi ni So Jae, "Ngayon, sa tingin mo, parang gusto mo ako. Tama ba ako?" Sabi ni Dujin, "Oo, tama ka." Nagulat si Jae at sinabing, "Talaga bang gusto mo ako?" "Nagbibiro lang ako." Sabi ni Dujin, "Jae, sabi mo gusto mo ako at para akong puno para sa iyo. Ganoon din ang nararamdaman ko. Para kang isang paraiso para sa akin. Kaya nga kita gusto." Masaya si Jae. Nagsimulang umiyak si Dujin, kaya nagtanong si Jae, "Bakit ka umiiyak?" Sabi ni Dujin, "Pasensya na." Sabi ni Jae, "Para saan?" Sabi ni Dujin, "Dahil gusto kita." Sa kasalukuyan, habang iniisip ang lahat ng ito, tumulo ang mga luha ni Dujin, at paglabas niya ng kanyang kwarto, may isang librong may larawan ng kanyang ama na nakalapag sa labas, na may nakasulat na, "Hindi ako naiiba sa iyo." Sa susunod na eksena, nagbukas ang nanay ni Dujin ng sarili niyang hotel, at maayos naman ang takbo nito. Dalawang reporter ang lumapit sa nanay ni Dujin para tanungin ang nanay ni Dujin tungkol sa kanyang asawa, at pinalaya sila ng nanay ni Dujin. Umiinom ng kape si Jae mula sa isang coffee shop nang ito ay may ulat sa balita sa TV. Inilabas na ng serial killer na si Yoon Hwai ang kanyang autobiography, kung saan isinulat niya ang tungkol sa kanyang mga krimen. Natakot si Jae nang makita ang tatay ni Dujin sa balita. Nagsasanay si Dujin nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na babae. Pagkatapos noon, pumunta si Dujin sa kanyang kwarto, at naroon ang libro ng kanyang tatay sa labas. Kinuha ni Dujin ang libro at pumunta sa cafeteria at sinubukang basahin ito, ngunit wala siyang lakas ng loob, kaya itinapon niya ang libro. Noon, pinatay ang nanay at tatay ni Jae, kaya dinadala ng mga pulis si Jae at ang kapatid nito. Nang makita si Dujin na nakaupong mag-isa, hiniling ni Jae sa kanila na ihinto ang sasakyan. Niyakap ni Jae si Dujin at nagsimulang umiyak. Sa kasalukuyan, naalala ni Dujin ang sinabi ni Jae, "Anuman ang mangyari at anuman ang mangyari sa hinaharap, magugustuhan pa rin kita." Nahuli si Jae sa isang drama shoot, kaya hindi siya pinapasok ng pulis. Ngunit matapos kumbansihin ang opisyal nang matapos ang pamamaril, tinanong ng mga reporter si Jae at ang pangunahing aktres ng drama. Tinanong ng isang reporter si Jae tungkol kay Yoon Hwai. "Ano ang masasabi mo tungkol sa autobiography ni Yoon Hwai? Bilang pamilya ng biktima, tiyak na nagulat ka. Paano nailathala ang libro? Kumusta ang pakiramdam mo?" Natarante si Jae nang marinig ang lahat ng ito at nagsimulang umalis. Natamba siya dahil sa kaba. Nagsimulang magtanong muli ang reporter. Tumayo si Jae ngunit muntik nang matamba muli nang maabutan siya ni Dujin. Dati, iniharap ang tatay ni Dujin sa korte. Pagdating ni Dujin sa korte, sinimulan siyang tanungin ng mga reporter. Walang imak si Dujin. Dumating sina Jae at ang kanyang kapatid, at nagsimulang magtanong ang mga reporter sa kanila, na ikinatakot ni Jae. Ayaw ni Dujin na makita ito, kaya sinabi ni Dujin sa mga reporter, "Ako ang tanungin mo. Ano ang gusto mong malaman?" Nagsimulang magtanong ang mga reporter kay Dujin, at sinagot naman ito ni Dujin. Naunawaan ni Jae na ginawa ni Dujin ang lahat ng ito para iligtas siya mula sa mga reporter.
Sa kasalukuyan, sinabihan ni Dujin ang mga reporter na patayin ang kanilang mga camera at recorder. Nakilala ni Jae si Dujin nang makita siya, at nahimatay. Binuhat ni Dujin si Jae at dinala sa medical room. Sinuri ng doktor si Jae at sinabi sa kanila. Nangyari ito dahil sa stress. Kung hindi, ayos lang siya. Nilalamig si Jae, kaya binalot siya ni Dujin ng kanyang Amerikana. Noon, pinatay ng tatay ni Dujin ang nanay at tatay ni Jae, at kinakausap niya si Jae. Takot na takot si Jae. Nakasuot ng maskara ang tatay ni Dujin at tinanong si Jae, nakilala mo ba ako? Sabi ni Jae, hindi. Kaya sabi ng tatay ni Dujin, hindi mo alam. Kung ganoon, dapat ba kitang pakawalan? Paano ako maniniwala na nagsasabi ka ng totoo? Hindi kita kayang pakawalan. Tumigil ka na sa pag-iyak. Ipapadala kita sa nanay at tatay mo. Malapit na niyang patayin si Jae. Sakto namang dumating si Dujin, at huminto ang kanyang ama. Sinabi ni Jae kay Dujin, pakiusap, tumakas ka rito. Sinabi ni Dujin sa kanyang ama, tinawagan ko na ang mga pulis at darating sila sa loob ng 10 minuto. At ibinigay na rin niya ang door code. Niyakap ni Dujin si Jae at sinabi sa kanyang ama. Magaling akong tumanggap ng bagbog. Kaya kung tumagal ng 10 minuto. Gusto mo ba akong subukan? Sabi ng tatay ni Dujin, tingnan natin. Natakot ng husto si Jae at sinabi kay Dujin, tumakas ka rito. Sa susunod na eksena, sa kasalukuyan, nagkamalay si Jae at tinanong ang kanyang manager tungkol kay Dujin. Sabi ng manager, sino si Dujin? Nakita ni Jae na dala niya ang coat ni Dujin, kaya sinimulan niyang hanapin si Dujin. Gusto sanang makausap ng mga reporter si Dujin, ngunit inilapit sila ni Dujin at sinabing, kung gusto ninyong magtanong tungkol sa autobiography ni Yoon Hwai, ayoko nang pag-usapan pa iyon. Sabi ng reporter, ano ang relasyon mo kay Jae? 9 na taon na ang nakalilipas, pareho kayong nasa pinangyarihan ng pagpatay. Sabi ni Dujin sa reporter, naniniwala ka ba sa isinulat ni Yoon Hwai? Sabi ng reporter, hindi lahat, pero maaaring totoo ang ilan dito, tulad ng pagkamatay ng nanay niya sa isang aksidente sa sasakyan at binubugbog siya ng tatay niya. Sabi ni Dujin, dahil sa kanya, maraming tao ang nasasaktan at hindi masaya sa kanilang buhay. Hindi maganda ang kanyang pagkabata, at ginawa siyang halimaw ng lipunan. Dapat ba natin siyang kawan? Sabi ng reporter, ang kriminal ay tao rin. Kung walang sino man ang magsisikap na umunawa sa kanila, ang mga halimaw na tulad niya ay patuloy na lilito. Sabi ni Dujin, itinuro ako ng mga tao. Ang buong buhay ko ay ginugol bilang anak ng isang serial killer. At kung papatayin kita, maaawa ba ang mga tao sa akin? Sabi ng reporter, paano mo nasabi yan? Sabi ni Dujin, sinira niya ang buhay ng maraming tao gamit ang kanyang mga walang kwentang kaisipan. Lumabas ka rito. Sa susunod na eksena, pumunta si Jae sa cafeteria at hinanap si Dujin, dahil sinabi sa kanya ng isang opisyal na dito halos lahat ng oras ni Dujin ginugugol. Matapos maghintay ng matagal, hindi dumating si Dujin. Kaya sinabi ng manager niya kay Jae, Euro o maraming reporter ang nakatayo sa labas. Kailangan nating dumaan sa pinto sa likod. Papasok na sana si Jae sa kotse, at sinundan siya ng mga reporter. Pumunta si Dujin sa harap ng mga sasakyan ng reporter. Nakita ni Jae si Dujin at naging emosyonal. Sa susunod na eksena, ang mga miyembro ng pamilya ng mga pinatay ng tatay ni Dujin ay nagpoprotesta laban sa kanyang autobiography. Isinulat ng isang reporter sa kanyang artikulo na ang ilang tubo mula sa autobiography ni Yoon Hwai ay mapupunta rin sa kanyang pamilya. Nakuha ng mga tao ang numero ng nanay ni Dujin at sinimulan itong search. Nakita ni Dujin sa balita na ang autobiography ng kanyang ama ay naging isang malaking isyu. Nagpoprotesta ang mga pamilya ng mga biktima upang ihinto ang pagbebenta ng libro. Pumunta si Dujin sa banyo upang magpahinga. Sa isang nakaraang eksena, noong araw ng pagpatay sa mga magulang ni Jae, hininto ni Jae ang sasakyan at lumapit kay Dujin at niyakap ito. Sabi ni Jae kay Dujin, huwag kang mamatay. Kailangan mong mabuhay. Ano man ang mangyari, manatili kang buhay. Hindi mo kasalanan iyon. Kaya huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, hinding-hindi kita mapapatawad. Ay pangako mo sa akin. Hindi ka mamamatay. Sinimulan ng kapatid ni Jae na ilayo si Jae.
At sabi ni Dujin, tutuparin ko ang pangako ko. Sa kasalukuyan, tumingin si Dujin sa salamin at nakita ang kanyang ama sa likuran niya, na ikinagalit ni Dujin. At sinuntok niya at binasag ang salamin at sinabing, hindi ako katulad mo. Dumating ang kapatid ni Jae para salubungin si Jae. Nasira ang sasakyan ni Jae, kaya naghihintay sila ng truck na panghila. Lumapit sa kanila ang kapatid ni Jae. Nang makita ang kanyang kapatid, tanong ni Jae, paano ka napunta rito? Tanong ng kapatid ni Jae, ayos ka lang ba? Sabi ni Jae, syempre naman. Sa susunod na eksena, nakaupo si Dujin sa cafeteria at tinitingnan ang poster ni Jae. Sa isang nakaraang eksena, tumatakas ang tatay ni Dujin matapos patayin ang nanay at tatay ni Jae. Nahuli siya ng mga pulis. Sabi ng tatay ni Dujin, ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit ako nahuli ninyo? Niloko ako ng anak ko. Kaya nga ako nahuli. Nang madala sa paglilitis ang kaso, tumstigo si Dujin laban sa kanyang ama, dahil naroon si Dujin sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, nagpa-interview si Dujin sa isang palabas sa TV, at sinabing, walang kahit isang salita sa autobiography na isinulat ng aking ama ang totoo. Gusto lang niyang makuha ang atensyon ng mga tao. Ang librong iyan ay naglalaman ng kanyang mga walang kwentang kaisipan, na siyang pinagsasayang mo lang ng pera. Ang tatay ko ay isang psychopath, na walang emosyon sa loob niya. Kaya naman, hinihiling ko sa iyo na huwag mong bilhin ang librong ito. Sa susunod na eksena, ang tatay ni Dujin at ang kanyang kapatid ay magkasamang nakaupo sa kulungan. Sabi ng tatay ni Dujin, gagraduate na bukas ang kapatid mo. Mag-isa lang siya kung wala kaming dalawa. Sabi ng kapatid ni Dujin, hindi ko siya kapatid. Hindi mo ba napanood ang panayam niya kahapon? Dahil sa kanya, nagkawatak-watak ang pamilya namin. Umibig siya sa isang babae, at pinaghiwalay ang buong pamilya namin. Dahil sa kapatid ng babaeng yan, nakulong ako. At si Dujin ang nagpaaresto sa'yo. Nang marinig ang mga sinabi ng kapatid niya, nagalit ang tatay ni Dujin, at hinawakan ito sa kwelyo at sinabing, hindi mo siya kilala. Isa kang walang kwentang kapatid. Pagkasabi nito, umalis ang tatay ni Dujin. Kinabukasan, nagtapos si Dujin sa Universidad ng Pulisya, at natanggap ang kanyang degree mula sa hepe. Habang paalis na si Dujin, dumating ang mga pamilya ng biktima. Sinimulan nilang batuhin ng mga itlog si Dujin, dahil sinabi ni Dujin sa panayam, lahat ng isinulat ng tatay ko sa libro ay kasinungalingan. Dahil dito, pakiramdam ng mga pamilya ng biktima ay walang ginawang pagpatay ang tatay ni Dujin, at hinawakan ng mga tao ang kwelyo niya at sinimulan siyang kutsain. Pinagmamasdan ni Jae si Dujin mula sa malayo, at naaawa siya rito. Maya-maya, dumating ang nanay at kapatid ni Dujin. Sabi ng nanay ni Dujin, ano ang kasalanan ng anak ko sa lahat ng ito? Gusto lang niyang pigilan ang autobiography ng tatay niya. Pinipilit ng anak ko na maging iba sa kanyang ama. Nang marinig ang mga salita ng ina ni Dujin, pumanig ang mga pamilya ng biktima sa kanila. Hiniling ni Dujin sa kanyang kaibigan na isama ang kanyang ina at kapatid na babae palayo doon. At humingi siya ng tawad sa mga pamilya ng biktima at umalis. Labis na nalungkot si Dujin. Sakto, dumating si Jae at niyakap si Dujin. At naging emosyonal si Dujin, at nagsimulang umagos ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinabi ni Jae kay Dujin, sabi ko naman sa iyo, kung nasasaktan ka, sabihin mo lang, sa halip na pigilan mo ito sa loob-loob mo. Hindi nagsalita si Dujin. Patuloy lang siyang nakatingin kay Jae. Maya-maya, isang reporter ang nagsimulang kumuha ng litrato sa kanila. Dumating ang kapatid ni Jae at sinira ang kamera ng reporter at binayaran ito. Sinabi ng kapatid ni Jae kay Dujin, alisin mo ang dumi mong kamay sa kapatid ko, at sinuntok si Dujin, sabay sabing, wala akong pakialam kung anong klaseng tao ka. Ngayon, huwag ka nang gumala sa kapatid ko. Sa susunod na eksena, nagpasya ang nanay at kapatid ni Dujin na lumipat sa bagong lugar. Sinabi ng nanay ni Dujin sa kanya, Dujin, kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Nanatili kang matatag sa napakasamang sitwasyon. Ipinagmamalaki kita. Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon ng pinsala sa tiyan si Dujin. Hinahabol ni Dujin ang isang kriminal para mahuli siya. Sinunggaban ng kriminal ang isang babae at sinabi kay Dujin, huwag kang lumapit pa. Papatayin ko siya.
Walang pakialam si Dujin at sinimulang hulihin ang kriminal. Sinaksak sa kamay si Dujin. Sa kabilang banda, dumalo si Jae sa isang kaganapan. Naging sikat na artista siya dahil sa pagganap niya sa mga drama at pelikula. Nasa bahay si Dujin habang nanonood ng panayam kay Jae, kung saan tinanong ng reporter si Jae, sa pelikula, nakilala mo ang iyong unang pag-ibig pagkatapos mong maging estudyante sa kolehiyo at pagkatapos ay naghiwalay kayong dalawa muli. Naranasan mo na ba ang ganito sa totoong buhay? Sabi ni Jae, oo, naranasan ko na. Hindi ako nagkolehiyo, pero lahat tayo ay may kwento noong bata pa tayo. Nagtanong ang reporter, mayroon ka bang ideal na tipo ng tao? Sabi ni Jae, isang taong nagpapaluha sa akin dahil sa nakikita ko. Si Dujin ay nasa isang pagpupulong kasama ang hepe, pinag-uusapan ang isang kriminal. Sa gabi, pumunta si Dujin at ang kanyang nakatatandang lalaki sa lugar kung saan nakita ang mamamatay tao. Pumunta si Dujin para tingnan ang kalagayan ng isang lalaki. Nakaupo ang kanyang senior sa kotse. Lumapit ang isang lalaki sa senior, nagkunwaring lasing. Bumaba ng kotse ang senior. Sinaksak ng lalaki ang senior. Sakto namang dumating din si Dujin at nagsimulang makipag-away si Dujin sa kriminal. Nagsimulang tumakbo ang kriminal. Hinabol siya ni Dujin. Sa kabilang banda, natanggap ni Jae ang parangal bilang pinakamahusay na aktor sa isang kaganapan. Nahuli ni Dujin ang kriminal, ngunit nasugatan si Dujin at lumalala ang kanyang kondisyon. Kaya nagpa siya si Dujin na pumunta sa ospital. Pumunta si Dujin sa ospital at sinabi sa mga staff, may pumunta rito kanina na lalaki na nasaksak sa tiyan. Nasaan siya? Sinabi sa kanya ng mga staff na kasalukuyan siyang nasa operasyon. Sabi ni Dujin, kailangan ko rin ng paggamot. May sugat ako sa kamay. Sabi ng mga staff, kailangan niyong maghintay. Sabi ni Dujin, hindi pa ako nakatulog, kaya matutulog na ako. Kapag libre na ang doktor, pakigising na lang po ako. Nakatulog si Dujin sa isang upuan, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa kama na siya sa emergency room. Tatayo na sana siya at aalis, ngunit nakita niya si Jae sa kama sa tapat niya, humiga siyang muli, at nakatulog habang nakatingin kay Jae. Nang sandaling iyon, sinabi ng isang nurse kay Dujin, nalagyan na ng mga tahi ang mga sugat mo sa tiyan at kamay. Pagkasabi nito, umalis na siya. Tumayo si Dujin at tiningnan ang kama sa tabi niya, ngunit wala itong laman. Naisip ni Dujin, ang nakita ko, panaginip ba iyon? Napanood ni Dujin ang balita sa TV sa labas, na nag-uulat na hinimatay si Jae sa seremonya ng paggawad ng parangal. Kaya nga siya dinala sa ospital. Nag-alala si Dujin nang marinig ito at sinimulang hanapin si Jae sa ospital. Malapit nang lumabas ng ospital si Jae. Pinalibutan siya ng mga reporter at nagsimulang magtanong, anong nangyari sa iyo? At bakit ka nahimatay? Nabahala si Jae sa kanilang mga tanong. Nang sandaling iyon, lumapit si Dujin at niyakap si Jae at tinanong siya, ayos ka lang ba? Tumanggaw si Jae at sinabing, oo, ayos lang ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Jae. Nang makita siya, tumulo rin ang luha sa mga mata ni Dujin dahil sinabi ni Jae sa kanyang panayam, ang ideal kong tipo ay, isang taong nagpapaluha sa akin dahil sa nakikita ko. Nag-alala si Jae nang makita ang dugo sa damit ni Dujin. Ngunit dahil sa media, hindi niya tinanong si Dujin. Nakita ng reporter na pumunta roon si Dujin ng ganito at nagtanong, Jae, sino ito? Sabi ni Jae kay Dujin, tagahanga kita. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Sabi ni Dujin, oo. Tagahanga kita. Pasensya na sa ginawa ko. Sa susunod na eksena, inuwi siya ng pinuno ni Dujin at sinabi kay Dujin, mag-ingat ka. Ang nahuli natin ay aamin sa lahat ng pagpatay. Sabi ni Dujin, hindi siya ang mamamatay tao. Hindi pa namin nakikita ang mukha niya sa CCTV, at ang tangkad ng mamamatay tao sa CCTV ay hindi tugma sa lalaking nahuli namin. Huwag mo munang sabihin ang kahit ano sa press. Sabi ng pinuno, sige, magpahinga ka muna ng ilang araw. Umuwi si Dujin. Nakita ng nanay ni Dujin na nasugatan si Dujin at sinabing, paano nangyari ito? Sabi ni Dujin, natamba ako. Sabi ng nanay ni Dujin, pwede bang masaktan ng ganito ang isang tao dahil sa pagkahulog? Sabihin mo sa akin, sino iyon? O umalis ka sa trabahong ito? Sabi ni Dujin, Nay,
Pwede mo ba akong yakapin sandali? Sabi ni nanay, Dujin, ano ba ang problema? Paliwanag ni Dujin, ngayon ay may nakilala akong hindi ko dapat nakilala. Sinimulan siyang pagkalmayan ni nanay. Sa susunod na eksena, umuwi ang kapatid ni Jae, at niyakap ito ni Jae. Gusto sanang sabihin ni Jae sa kanyang kapatid ang lahat, ngunit hindi niya ginawa, dahil magagalit ang kanyang kapatid kapag narinig niya ito. Nasa kwarto niya si Jae, at ipinapakita na noong pumunta si Jae sa waiting room, may red along nakalagay doon. Binuksan ni Jae ang regalo. Sa loob nito ay isang martilyo na may bahid ng dugo, kaya't nang makita niya ito ay nawalan ng malay si Jae. Iniisip ni Jae kung sino ang nagpadala ng kahon na iyon at kung bakit. Nang sandaling iyon, nagsimulang umulan, at lumabas si Jae sa terasa at nagsimulang mag-alala, iniisip si Dujin. Noon, pagkatapos tumstigaw si Dujin laban sa kanyang ama sa korte, sinalubong siya ng kanyang ina. Sinabi ng ina ni Dujin kay Dujin, sumama ka sa akin. Hindi sumagot si Dujin. Sabi ng nanay ni Dujin, galit ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo noong araw na iyon at dahil iniwan kita mag-isa? Patawarin mo ako. Ikaw, ako, at si Sojin ay mamumuhay ng magkasama. Sinabi ni Dujin sa kanyang ina, Ma, hindi ako sasama, kaya dapat kang umalis at huwag nang bumalik. Nalungkot ang ina ni Dujin. Sinabi ni Dujin sa opisyal, Ginoo, pakidala po ako sa pasilidad. Sinimulan na siyang kunin ng opisyal, at niyakap siya ng nanay ni Dujin mula sa likuran at sinabing, alam kong iniisip mong magiging katulad ka ng tatay mo, pero wala akong pakialam. Sumama ka sa akin. Paprotektahan kita. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimulang umiyak si Dujin, at niyakap siya ng kanyang ina. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho si Dujin sa hotel ng kanyang ina, at sinimulan siyang pag-alitan ng kanyang ina dahil sa pagtatrabaho dahil hindi pa gumagaling ang kanyang sugat. Nang sandaling iyon, sinalubong ng kanyang pinuno si Dujin, at sinabi ng ina ni Dujin sa pinuno, patuloy na nasasaktan si Dujin dahil sa iyo. Sabi ni Dujin, Ma, hindi naman niya kasalanan. Sabi ng pinuno, namimiss ko lang siya, kaya pumunta ako para dalawin siya. Umalis ang nanay ni Dujin, at sinabi ng pinuno kay Dujin, bakit lagi akong sinisigawan ng nanay mo? Tumawa si Dujin at pinaupo siya. Ipinakita ng hepe kay Dujin ang isang larawan at sinabi sa kanya, ang martilyong ito ay ibinigay kay Jae. Magsasampa ng kaso ang kanyang manager bukas. Ibinigay ko na ang kasong ito sa ibang opisyal, kaya kapag dumating sila bukas, huwag mo na lang silang pansinin. Sabi ni Dujin, Ginoo, pakibigay po sa akin ang kasong ito. Hindi pumayag ang hepe, pero kinumbinsi siya ni Dujin. Kinabukasan, pumunta si Dujin sa istasyon ng pulis, at naroon din si Jae. Sabi ni Dujin kay Jae, kumusta? Ako ang namamahala sa kaso mo. Sabi ni Jae, alam ko. Nakita ko ang pangalan mo sa nameplate. Siya nga pala, ayos ka lang ba? Mukhang hindi ka malusog. Sabi ni Dujin, ayos lang. Ako, iwanan mo na ang mga bagay na ito. Sabihin mo sa akin, ito ba ang kahon na natanggap mo? Binuksan ni Dujin ang kahon at nakita ang isang martilyo sa loob. Sabi ni Jae, sino ang nagpadala nito? At bakit? Kailangan kong malaman. Sabi ni Dujin, kung ako ang hahawak sa kasong ito, magkakaroon ka ba ng problema? Sabi ni Jae, wala akong problema. Sabi ni Dujin, susubukan muna namin ang dugo sa martilyo at titingnan kung may mga fingerprint sa kahon. Maaaring matagalan ang lahat ng ito, pero malalaman natin kung sino ang nagpadala ng kahon na ito. Kapag nahuli natin siya, ipapaalam namin sa iyo. Pangako ko sa iyo, paprotektahan kita. Sabi ni Jae, hindi mo kailangang gawin yan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Sana'y alagaan mo rin ang iyong sarili. Sabi ni Dujin, nagulat ka na lang na bigla mo akong makita sa ospital noong araw na iyon. Sabi ni Jae, pinanood ni Dujin ang CCTV footage ng seremonya ng paggawad ng parangal at nalaman niyang ang kahon ay dala ng isang delivery boy. Iniimbestigahan ni Dujin ang lalaking nahuli niya, at isiniwalat niya, ang nagsabi sa akin na ilagay ang kahon na iyon ay may ngiti na katulad ng sa iyo. Kasama ko rin siyang nakakulong. Pinalaya ako ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya lilipulin niya lahat ng tao sa paligid mo. Nakita ni Dujin sa CCTV na nakasuot ng puting sapatos ang mamamatay tao,
at mahilig din ang kapatid niya sa puting sapatos. Hiniling ni Dojin sa isang opisyal na alamin ang tungkol sa kapatid niya. Pumunta si Dojin para imbestigahan ang delivery man na naghatid ng kahon na iyon. Hiningi ni Dojin ang address ng nagpadala. Sinabi ng delivery man ang address, at nagulat si Dojin nang marinig ito dahil ang address na iyon ang dating tinitirhan nina Dojin at Jae-hee 12 taon na ang nakalilipas. Sa susunod na eksena, nakilala ni Reporter Park ang tatay ni Dojin at sinabi rito, "Bakit kayo naghiwalay ng anak mo?" Nangyari ito dahil sa kabanata 12, ng gabing iyon, ng iyong autobiography. Nang gabing iyon, dumating si Dojin para iligtas ang kanyang kaibigan, at umatras ka. Nabasa mo ba ang artikulo? Nagkita muli sina Dojin at Jae-hee. Ngayon ay patuloy silang nagbabanggaan, at isang sandata ang ipinadala kay Jae-hee bilang banta. Nang makita niya ito, hinimati siya, at tiningnan ko ang iyong autobiography at napansin ko ang isang bagay. Ito ay ang martilyo. Nagulat si Yeonho nang marinig ito. Pumunta si Dojin sa set ng shooting ni Jae-hee para kausapin ito, at si Jae-hee naman ay gumagawa ng eksena ng pag-amin. Hindi maganda ang pakiramdam ni Dojin nang makita ito. Nakita ni Jae-hee si Dojin at pumunta sa isang silid sa gilid para kausapin ito. Sinabi ni Dojin kay Jae-hee kung saan nagmula ang martilyo. Nagulat si Jae-hee nang marinig ang address. Ipinakita ni Dojin kay Jae-hee ang litrato ng kanyang kapatid at sinabi kay Jae-hee, "Ito ang aking nakatatandang kapatid. Nakalaya na siya mula sa kulungan, at pinaghihinalaan ko siya. Kung makita mo siya kahit saan, tumakas ka roon dahil napakapanganib niya." Isinuot ni Dojin ang relo sa pulso ni Jae-hee at sinabing, "Dalhin mo ito palagi. Gamit ito, maaari mo nang tawagan ang pulis at matunten kita." Pareho silang naging emosyonal. Sabi ni Dojin, "Pasensya na." Sabi ni Jae-hee, "Tanga ka pa rin. Sinabi ko na sa iyo na hindi mo kasalanan." Sa susunod na eksena, sinalubong ng kapatid ni Dojin na si Hyun ang kanyang ina at kapatid na babae. Nagulat ang ina at kapatid nito nang makita si Hyun. Nang makita silang nagulat, nagalit si Hyun at umalis. Nakatanggap si Dojin ng tawag sa telepono na ang dugo sa martilyo ay tugma sa DNA ng biktima. Nagalit si Dojin nang marinig ito. Nakatanggap si Jae-hee ng mensahe mula sa direktor na kailangan kong pag-usapan ang isang bagay tungkol sa script kasama ka. "Nasa set na kami. Dapat pumunta ka rin dito." Tinawagan ni Jae-hee ang direktor, pero hindi niya makontak ang telepono nito. Pumunta si Jae-hee sa set, pero walang tao roon. At namatay ang mga ilaw, at may naglock ng pinto. Natakot ng husto si Jae-hee. Nang makitang bukas ang ilaw sa kabilang kwarto, pumasok siya sa kwarto. At naalala ni Jae-hee ang araw na pinatay ang kanyang nanay at tatay. At malapit na rin siyang patayin. Nang sandaling iyon, dumating si Yeon, na may hawak na martilyo. Nang makita ito, natakot si Jae-hee at nagsimulang umiyak. Ilang sandali lang ang nakalipas, tinawag ang manager ni Jae-hee sa istasyon ng pulisya upang malaman kung kaninong dugo ang nasa martilyo. Pinapanood ni Dojin ang CCTV footage ng set ni Jae-hee, kung saan nakita niya si Yeon. Noon lang niya naisip si Jae-hee. Kaya tiningnan ni Dojin ang lokasyon nito, at may pupuntahan pala si Jae-hee. Tinanong ni Dojin ang manager ni Jae-hee, at sinabi nitong nasa bahay si Jae-hee. Nang marinig ito, nag-alala si Dojin dahil, ayon sa lokasyon, may pupuntahan si Jae-hee. Pumunta si Dojin sa lokasyon ni Jae-hee, at nakalock ang pinto ng set. Sinira ni Dojin ang pinto ng set gamit ang kanyang sasakyan. May ilaw na nakabukas sa silid sa tapat. Kaya pumunta roon si Dojin at nakita si Jae-hee, na takot. Sabi ni Dojin kay Jae-hee, "Huwag kang matakot, nandito na ako." Nanginginig sa takot si Jae-hee. Kaya niyakap siya ni Dojin. Kumalma si Jae-hee at nakatulog. Pagdating ng manager, maraming officer sa set. At pinuntahan niya si Jae-hee, at ito ay mahimbing na natutulog sa tabi ni Dojin. Dinala ni Dojin si Jae-hee sa bahay nito. Nasa kwarto niya si Jae-hee, at lumapit ang manager kay Dojin at sinabing, "Salamat sa ginawa mo. Makipagkita kay Jae-hee bago ka umalis." Lumapit si Dojin kay Jae-hee. Nagkukunwaring maayos lang si Jae-hee, ngunit nakita siya ni Dojin at naintindihan niya. Sinabi niya kay Jae-hee, "Hindi na ba ako aalis?" Umiling si Jae-hee at sinabing, "Oo, aalis ka na." Naupo si Dojin sa kama sa tabi ni Jae-hee, at pagkatapos ay nakatulog silang dalawa.
Ngunit damilat ang mga mata ni Jae, at sinimulan niyang hawakan ang mukha ni Dojin. Kaya nagising din si Dojin. Sinabi ni Jae kay Dojin, naaawa ka pa rin ba? Sinabi ko na sa iyo na hindi mo kasalanan iyon. Kaya, patuloy ka bang magsisisi? Kaya mo ba tinupad ang pangako mo sa akin? Sabi ni Dojin, nalulungkot ako, hindi dahil sa nangako ako. Sabi ni Jae, bakit hindi mo tinupad ang pangako mong hanapin ako? Sabi ni Dojin, nalulungkot ako. Kaya hindi kita hinanap. Gayunpaman, maaari mo akong gamitin sa anumang paraan na gusto mo. Kapag kailangan mo ako, at kapag nagsasawa ka na sa akin, iwan mo lang ako. Sabi ni Jae, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sabi ko hindi mo kasalanan. Nakilala kita dahil sa ginawa ng kapatid mo ngayon. Masaya akong makilala ka. Naging emosyonal si Dojin nang marinig ito. Nang makatulog si Jae, lumabas si Dojin at nagsimulang humingi ng tawad sa mga litrato ng nanay at tatay ni Jae. Umuwi ang kapatid ni Jae. Nakita niya si Dojin sa harap niya at lumapit kay Jae. Nang makita si Jae na natutulog sa kama, lumapit siya kay Dojin at sinabing, umalis ka sa kasong ito. Sabi ni Dojin, ako lang ang makakapidyo sa kapatid ko, kaya hindi ako aalis sa kasong ito. Nasa bahay si Dojin nang makatanggap siya ng tawag mula kay Hyun. Sabi ni Hyun kay Dojin, nag-enjoy ka ba? Maghintay ka lang ng kaunti. Wawasakin ko ang lahat ng iyo, lahat ng tao sa paligid mo, lalo na si Jae at ang kanyang kapatid. Puputulan ko sila ng pira-piraso. Sinabi ni Dojin kay Hyun, kung may gagawin ka kay Jae o sa kahit kanino pa, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa iyo. Tumawa si Hyun at sinabing, tingnan natin, at ibinaba ang telepono. Papasok na sana sa trabaho ang kapatid ni Jae, at pinigilan siya ni Jae at sinabing, alam kong galit ka dahil wala akong sinabi sa iyo. Sabi ng kapatid ni Jae, hindi ako galit. Ayokong mawala ka, natatakot ako. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Sabi ni Jae, hindi ako aalis kahit saan. Pamilya tayo at lagi tayong magkakasama. Ang pagkarinig nito ay nakapagpagaan ng loob ng kanyang kapatid. Sa susunod na eksena sa gabi, ang kaibigan ni Jae, na isang sikat na aktres, ay darating upang salubungin si Jae, kaya tinanong niya ang kanyang tirahan. Lumabas si Jae upang sunduin ang kanyang kaibigan at nakita si Dojin na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Naalala ni Dojin ang araw na umamin sa kanya si Jae, at pareho silang nakaupo sa ilalim ng puno, at umuulan. Nagulat si Dojin nang makita si Jae. Lumapit si Jae kay Dojin at tinakpan ito ng kanyang payong, at nagtanong, anong ginagawa mo rito? Umuulan, at wala kang ang payong. Dumalaw ka ba sa akin? Kailan ka babalik? Sabi ni Dojin, aalis ako maya-maya. Sakto, dumating ang kaibigan niya at tinanong si Jae, sino ito? Sabi ni Jae sa kaibigan niya, isa siyang detective at naka-duty. Sabi ng kaibigan ni Jae, sumama ka rin sa amin sa loob. Maaari mo rin siyang protektahan sa loob ng bahay. Pumayag si Dojin at pumasok sa loob. Binigyan ni Jae si Dojin ng tuwalya dahil basang-basa si Dojin sa ulan. Pagkatapos umalis ng kaibigan ni Jae, pinalabas siya ni Dojin at pumunta para ilagay ang payong sa tindahan ng salakayin ni Hyun si Dojin at sinabing, nasaan si Jae? Sabihin mo sa kanya na papatayin ko siya sa harap mo, at masisira rin ang buhay mo tulad ng sa akin. Tinanong ni Dojin si Hyun, bakit mo ginagawa ito? Sabi ni Hyun, noong nasa kulungan ako, ginawa mo rin ang parehong bagay. Sinira mo ang buong pamilya natin dahil sa Jae na iyon. Napalapit sa iyo ang pamilya ni Jae, na hindi nagustuhan ni Papa. Kung hindi nila ginawa iyon, buhay pa sana sila ngayon. Ipinaaresto mo si Papa para iligtas si Jae, at kung hindi mo ginawa iyon, hindi sana nawasak ang pamilya natin. Sinabihan ni Dojin si Hyun na itigil na ang lahat ng ito, ngunit sabi ni Hyun, hindi ako titigil. Nagsimula silang mag-away. Sabi ni Hyun, si tatay lang ang meron ako. Inagaw mo siya sa akin. Sabi ni Dojin, mamamatay tao ang tatay namin. Sabi ni Hyun, ano naman? Siya ang tatay namin. Sabi ni Dojin, kaya nga napakahirap siyang patawarin. Maraming inosenteng tao ang nawalan ng buhay dahil sa kanya. Pasensya na, sinira ko ang pamilya natin. Pero hindi tayo pinrotektahan ni Papa. Alam mo rin yan. Saka lang dumating si Jae at sinabing, Dojin.
Nasa loob ka ba? Sinabihan ni Dujin si Jae na huwag pumasok. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng away, at labis na natakot si Jae. Sinubukan ni Hyun na lumabas dala ang isang kutsilyo para patayin si Jae, ngunit pinigilan siya ni Dujin. Hindi sinasadyang nasaksak ni Hyun si Dujin. Natakot si Hyun. Ano ang nagawa ko? Galit siya kay Dujin, pero kapatid niya ito. Hindi alam ni Hyun ang gagawin, kaya tumakbo siya palayo roon. Pagpasok ni Jae sa loob, natakot siya nang makita ang kalagayan ni Dujin at tumawag ng ambulansya para pumunta roon. Sa susunod na eksena, si Dujin ay sumasailalim sa operasyon sa ospital, at si Jae ay nakaupo sa labas. Tumawag si Jae at sinabi sa nanay ni Dujin. Kaya pumunta roon ang nanay ni Dujin at ang kapatid nitong babae. Nagtanong ang nanay ni Dujin, paano nangyari ang lahat ng ito? Sabi ni Jae, patawarin mo ako. Nandoon ako, pero wala akong magawa. Nasaksak si Dujin. Nagtanong ang kapatid ni Dujin, sino ang may gawa nito? Sabi ni Jae, si Hyun ang may gawa ng lahat ng ito. Mag-isang nakaupo si Jae nang lumapit sa kanya ang nanay ni Dujin at sinimulang linisin ang dugo sa kanyang kamay at humingi ng tawad kay Jae. Sabi ni Jae, huwag kang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan. Nagkamalay si Dujin at kasama niya ang nanay at kapatid na babae ni Dujin. Tinanong sila ni Dujin, nasaan si Jae? Sinabi nila sa kanya na maayos naman ang kalagayan nito. Pumunta ang kapatid ni Jae sa ospital para sunduin si Jae at sinimulan itong iuwi. Pagkalipas ng 12 taon, sinalubong ng nanay ni Dujin ang kanyang tatay at maraming sinabi sa kanya. Ano ang dahilan kung bakit mo ginawa ang anak mo? Sinaksak niya si Dujin. Tumawa si Yeonho at sinabing, mukhang naging matino na siya ngayon. Pinilit kanya na pumunta rito pagkalipas ng 12 taon. Sabi ng nanay ni Dujin, tinatrato mo ang dalawa mong anak na lalaki gaya ng pagtrato sa iyo ng iyong ama. Dahil sa iyong mga krimen, nagdurusa pa rin si Dujin. Sabi ni Yeonho, namimiss ko na ng husto si Dujin. Sana balang araw ay bisitahin niya ako. Sabi ng nanay ni Dujin, hindi mo anak si Dujin. Lumaki siyang mag-isa, hindi kanya kailangan. Pagkasabi niya nito, umalis na siya. Pumunta ang nanay ni Dujin kay Dujin sa ospital at sinabi rito, isa kang regalo sa akin. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong regalo sa buong buhay ko. Napakasarap sa pakiramdam ni Dujin na marinig ito. Sa kabilang panig, sa Korea, ibinalita ni Reporter Park na ang lalaking pumatay sa nanay at tatay ni Jae, ang kanyang panganay na anak, ay umatake kay Jae. At ang lihim na pag-ibig ni Jae ay ang bunsong anak ni Yeonho, si Dujin. Lumabas si Dujin para maglakad-lakad. Saka lang dumating si Jae. At sinabi ni Dujin kay Jae, bakit ka pumunta rito? Sabi ni Jae, nag-aalala ako sa iyo. Sabi ni Dujin, hindi ka dapat pumunta rito. Maraming tao rito. Pumunta silang dalawa sa kwarto. At sinabi ni Jae kay Dujin, kung ano ang ginawa mo para iligtas ako, hindi mo na iyon gagawin muli. Tumanggaw si Dujin at sinabing, oo, hindi ko gagawin. Sabi ni Jae, nagsisinungaling ka. Kung mangyayari itong muli, sabi ni Dujin, hindi na ito mangyayari muli. Sabi ni Jae, ano ang nagawa nating mali? Matagal na tayong dumaan sa napakahirap na panahon simula noong tayo ay 14 na taong gulang. Sa tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali ay pareho tayong may gusto sa isa't isa. Sabi ni Dujin, alam mo bang takot na takot ako? Kasalanan ko kung bakit nawala ang lahat ng meron ka. Ngayon, baka mawala mo rin ang kung anong meron ka. May nakilala si Yon na isang lalaki. Sinabi ng lalaking iyon kay Yon, na ikwento sa akin ni tatay ang tungkol sa iyo, na napakahina mo at wala kang karapatang tawaging anak niya. Nakita na ni Yon ang lalaking iyon sa set ni Jae. Ang natakot at nagbanta kay Jae ay hindi si Yon, kundi ang lalaking iyon. Dating nagtatrabaho ang lalaking iyon kasama ang tatay ni Dujin sa kulungan. Sabi ng lalaking iyon kay Yon, pumunta ako sa restaurant. Nakita ko ang nanay mo. Ang ganda niya, at ang cute-cute ng kapatid mo. Nagalit si Yon at umalis nang marinig niya ito. Sa susunod na eksena, iniisip ni Dujin ang mga sinabi ni Jae. Nanunood ng balita si Jae sa isang hotel nang tumunog ang doorbell. Nang buksan ni Jae ang pinto, nakita niyang nakatayo roon si Dujin. Sabi ni Dujin kay Jae, yung sinabi mo sa ospital.
Pwede ba tayong mamuhay ng ganyan kahit isang araw lang sa buhay natin? Sabi ni Jae, nabaliw ka na ba? Nasugatan ka. Bakit ka pumunta rito? Sabi ni Dojin, gamitin mo na lang ako kahit isang araw lang. Pumayag si Jae, na siyang ikinatuwa ni Dojin. Niyakap ni Jae si Dojin. Dahil sa balita tungkol sa relasyon ni na Jae at Dojin, nadungisan ang imahe ni Jae, at inalis siya sa mga drama at pelikulang dapat sana'y pagtrabahuhan niya. Natapos ang sentensya ng tatay ni Dojin, at sinalubong ng reporter na si Park Si-yeon-hoy, tinawag itong halimaw at kasuklam-suklam. Nagalit ang tatay ni Dojin dahil dito, at sinimulan niyang atakihin ang reporter, ngunit iniligtas ito ng mga gwardya. Pagkalipas ng isang buwan, tuluyan nang nakabawi si Dojin at naghahanda ng makipagkita kay Jae. Naghahanda na rin si Jae, dahil nangako sila isang buwan na magkasama. Pumunta si Dojin sa bahay ni Jae para sunduin ito. Patuloy na tinitingnan ni Jae si Dojin, na nagparamdam sa kanya ng pagkailang, at hininto niya ang sasakyan. Tinanong ni Jae si Dojin, may iba ka na bang babaeng nakadate bukod sa akin? Nagulat si Dojin nang marinig ito. Tiningnan ni Jae si Dojin at naunawaan na hindi pa niya ito naranasan. Patuloy na nakatingin si Jae kay Dojin, at sinabi niya rito, tumingin ka sa unahan. Sabi ni Jae, hindi ako titingin sa unahan. Ngayon, ikaw lang ang titingnan ko buong araw. Tumingin si Dojin kay Jae at ngumiti, na nagparamdam kay Jae ng pagkailang, at nagsimula siyang tumingin sa unahan. Dinala ni Jae si Dojin sa isang lugar kung saan maraming puno at sinabi sa kanya, noong namimiss kita dati, pumupunta ako rito. Lahat ng mga puno rito ay nagpapaalala sa akin sa iyo. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa dalampasigan at naglakad-lakad. Kinagabihan, pumunta sina Dojin at Jae sa isang parke at nagsaya ng husto. Nang kumain sila ng ice cream, may tumawag kay Dojin at pumunta sa isang tabi. Maya-maya, may dalawang babae na lumapit para bumili ng ice cream at nakilala si Jae at nagsimulang kumuha ng mga litrato, na ikinatakot ni Jae, kaya nagtago siya sa kung saan. Sinabi sa kanya ng kasamahan ni Dojin na tinangka ng kanyang ama na patayin ang reporter na si Park, kaya nagsampa ng kaso ang reporter laban sa ama ni Dojin, at bukas ay dadalhin nila siya para sa investigasyon. Napunta ang tingin ni Dojin sa ice cream counter, at wala roon si Jae. Nang makita si Dojin na hinahanap siya na parang baliw, naunawaan ni Jae na labis itong nag-aalala para sa kanya. Natagpuan ni Dojin si Jae at niyakap ito, tinanong, ayos ka lang ba? Sabi ni Jae, oo, ayos lang ako. Lumapit si Hyun para salubungin ang reporter na si Park. Sa susunod na eksena, babalik na sana sina Dojin at Jae nang sinubukan ni Dojin na halikan si Jae ngunit hindi niya magawa. Tumawag si Dojin mula sa kanyang kasamahan, na nagsabi sa kanya, huwag kang pumunta sa opisina bukas. Sinabi na ni Reporter Park sa lahat ang tungkol sa relasyon ninyo ni Jae at pati na rin ang tungkol sa iyong ama 12 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Jae sa kanyang mobile ang sinabi ng reporter na si Park. Pagdating ni Dojin sa kotse, sinabi niya rito, sabi mo natatakot ka. Sa totoo lang, natatakot din ako, kaya mag-ingat ka. Huwag kang masaktan muli, hindi rin ako magkakasakit. Pagkatapos ay nagpaalam siya, at umalis. Nasa bahay si Jae pero gusto niyang makasama si Dojin. Uuwi na si Dojin at malungkot. Naalala ni Dojin ang sinabi ni Jae, kapag dumaranas ka ng mahirap na panahon, lumapit ka sa akin. Magugustuhan kita palagi. Pinaikot ni Dojin ang sasakyan at lumapit kay Jae, sinasabing, sabi mo kapag wasak ako sa loob, dapat kitang puntahan. Wasak na wasak ako sa loob. Napakahirap nito para sa akin. Tuwing nakikita kita, nasasaktan ako. At kapag hindi kita nakikita, nababaliw ang isip ko. Nababaliw ako. Hindi ko mapigilan ang sarili kong sabihin na gusto pa rin kita. Nang marinig ito, naging emosyonal si Jae at hinalikan si Dojin, sinasabing, gusto rin kita. Humiga silang dalawa sa kama at nagsimulang mag-usap tungkol sa maraming bagay. Kinabukasan, pumunta si Dojin sa opisina at naroon ang ilang reporter at nagsimulang magtanong kay Dojin. Hindi ito sinagot ni Dojin. Hindi nakakuha ng trabaho si Jae sa pelikula dahil alam ng lahat na nakikipag-date siya kay Dojin. Nalaman ni Dojin na pumunta na ang hepe sa opisina ng taga-Yusig para sa investigasyon ni Yeonwei.
Nasa silid ng investigasyon si Yuan Wei nang pumunta roon si Mo Huan. Sinabi ni Yuan Wei kay Mo Huan, nakita kita sa korte. Kasama mo si Jie. Ikaw ang nakatatandang kapatid niya. Nagtanong si Mo Huan kay Yuan Wei tungkol sa kaso. At sabi ni Yuan Wei, nawala mo ang mga magulang mo. At nawala mo rin ang mga umampon sa iyo. Naaawa ako sa iyo. Sabi ni Mo Huan, sinubukan mong patayin ang sarili mong anak. Hindi katulad mo si Dujin. Anak mo si Dujin. Pero sinubukan kanyang patayin. Natalo ka sa isang 16 na taong gulang na binata. Naaawa ako sa iyo. Tumawa si Yuan Wei at sinabing, nawala mo ang isang bagay na napakahalaga sa iyo ng 2 beses. Ano ang maaari mong mawala sa pangatlong beses? Hindi ka ba natatakot? Hindi mo ba mahal ang iyong kapatid na babae? Bakit mo hinayaan ang anak ko na lumapit sa kanya? Anak ko si Dujin. At siya ang papalit sa akin. At sa palagay ko ay wala kang pakialam kung ano ang gagawin niya sa kapatid mo. Kaya sabihin mo sa akin, sa ikatlong pagkakataon ba ay si Jie ang mawawala sa iyo? Nang marinig ito, nagalit si Mo Huan at sinimulang suntukin si Yuan Wei. Ngunit sinunggaban ng ilang opisyal si Mo Huan. Sa susunod na eksena, may trabaho si Dujin kasama ang hepe kaya pumunta siya sa opisina ng taga-Yusig. Sakto naman, isinasakay nila ang tatay ni Dujin mula roon at nakita niya si Dujin mula sa bus na siyang nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. Tuwang-tuwa si Dujin sa hepe na hindi niya gusto. Nakatanggap ng tawag si Dujin na pinaslang si Reporter Park. Nabigla si Dujin nang marinig ito. Pumunta si Dujin sa pinangyarihan ng krimen at naiwan doon ng mamamatay tao ang sandata na isang martilyo. Nang makita ang paraan ng pagpatay, naunawaan ni Dujin na isang kopya ng kanyang ama ang gumawa ng pagpatay na ito. Sinuri ni Dujin ang kuha ng CCTV kung saan 2 lalaki ang pumasok sa gusali ngunit hindi makita ang kanilang mga mukha. Sa susunod na eksena, lumapit si Hayon kay Reporter Park upang makipag-usap tungkol sa kanyang kapatid. Maya-maya lang, tumunog ang doorbell at nagtago si Hayon sa kwarto. Masyadong maraming sinasabi ang reporter tungkol kay Dujin sa balita na nagdudulot ng problema kay Dujin. Kaya ipinapatay ng tatay ni Dujin ang reporter kay Yuon Song. Lumabas si Hyun matapos marinig ang sigaw ni Reporter Park ngunit patay na si Reporter Park. Alam ni Yuon Song na naroon si Hyun ngunit hindi ito sinabihan ni Song at umalis. Natagpuan ni Hyun ang isang nakatagong kamera sa bahay ng reporter kung saan nakarecord ang lahat, kung paano isinagawa ni Song ang pagpatay. Nag-aalala si Dujin kay Jie kaya lumapit siya rito kung sakaling may gawin din sa kanya ang mamamatay tao. Sinabi ni Jie kay Dujin, walang nangyari sa akin, huwag kang mag-alala. Tumawag si Dujin mula sa isang opisyal na nagsabing si Song, ang kriminal, ay nakatira sa lugar ni Reporter Park at nasa parehong kulungan siya ng kanyang ama at gumugol siya ng maraming oras kasama si Yeon Ho sa kulungan at pinalaya 2 buwan na ang nakalilipas. Ibinigay ng opisyal kay Dujin ang address ng nakatatandang kapatid ni Song. Sinabi ni Dujin kay Jie, kailangan kong umalis para sa isang napakahalagang gawain. Mag-ingat ka at kung may mangyaring masama, tawagan mo ako. Pagkatapos ay niyakap niya si Jie. Doon mismo, pinapanood sila ni Mo Huan mula sa kanyang sasakyan ngunit hindi maganda ang kanyang pakiramdam na makita ang lahat ng ito. Susunod na eksena, pumunta si Dujin sa bahay ng kapatid ni Song at nag-doorbell. Walang sumagot. Pagkatapos ay tumingin si Dujin sa paligid ng bahay at saka lang dumating si Song at nagsimulang makipag-away kay Dujin. Nahuli siya ni Dujin at sinabi rito, ikinagagalak kong makilala ka, Song. Natakot si Song nang marinig ang pangalan niya, nagtataka kung paano nalaman ni Dujin ang pangalan niya. Inatake ni Song si Dujin at may isang bata na dumaan. Hinablot siya ni Song at sinimulang suntukin ngunit iniligtas ni Dujin ang bata. Tumakas si Song mula roon. Nakilala ni Dujin ang tatay ni Song at sinabing, kailangan naming tanungin ang anak mo. Sabi ng tatay ni Song, kung ano ang gusto mong pag-usapan, maaari kang makipag-usap sa abogado ko. Ipapadala ko siya bukas. Nawawala si Dujin ni Jie, kaya pumunta siya sa istasyon ng pulis para salubungin ito. Pagkatapos ay nagsaya silang dalawa ng husto. Sinabi ni Dujin kay Jie na ang reporter na si Park ay pinatay ng mga mangungopya ni Yeon Ho at sinabi kay Jie, nangako tayong dalawa na hindi magtatago ng kahit ano sa isa't isa. Ibabahagi natin ang lahat. Kinabukasan,
pumunta si Song sa istasyon ng pulisya kasama ang kanyang abogado dahil walang ebidensya ang pulisya laban sa kanya. Maraming tanong si Do-jin kay Song tungkol kay Yeon-ho. Sabi ni Do-jin, bakit mo nakilala si Yeon-ho ng ilang beses pagkatapos mong makalabas sa kulungan? Sabi ni Song, napakabuti niyang tao. Anak ka niya. Nakita ko ang litrato ninyong dalawa online. Hindi mo ba siya nami-miss? Sabi ni Do-jin, may nakilala ako kahapon. Nakakatawa ang ginawa niya. Hindi masaya dahil sinubukan niyang saktan ang isang bata. Total, ano ka naman kung wala si Yeon-ho? Nagalit si Song at umalis. Kinagabihan, pauwi na si Sojin, ang kapatid ni Do-jin, nang atakihin siya ni Song. Saka dumating si Hyen at nagsimulang makipag-away kay Song. Habang nangyayari ito, si Hyen ay malubhang nasugatan, at tumakbo palayo si Song. Sinabihan ni Sojin si Hyen na pumunta sa ospital, ngunit tumanggi si Hyen at sinabing, alagaan mo ang iyong sarili at si mama at sabihin mo kay Do-jin na alagaan ang kanyang sarili. At umalis siya. Umuwi si Sojin at ikinwento kina Do-jin at sa kanyang ina ang nangyari sa kanya at ang ginawa at sinabi ni Hyen. Ikinwento niya ang lahat. Kinabukasan, dinala nila ulit si Yeon-ho sa opisina ng taga-Yusig. Habang nasa daan, naaksidente ang sasakyan, at si Yeon-ho ang nagplano ng aksidenteng ito. Pagkatapos, dinala ang lahat sa ospital. Tinulungan ng isang nurse si Yeon-ho na buksan ang kanyang pulsos dahil gusto ng babaeng iyon si Yeon-ho. Pinatay ni Yeon-ho ang mga opisyal at nakatakas. Nang dumating ang balita ng pagtakas ni Yeon-ho, lahat ay nag-alala. Lumapit si Hyen kay Mo-won at ibinigay ang kamera kung saan nakarecord kung paano at sino ang pumatay sa reporter na si Park. Sinabi ni Hyen kay Mo-won, si Do-jin ay hindi katulad ng kanyang ama dahil wala itong pakialam sa sarili niyang buhay para iligtas si Jae. Nag-iimbestiga si Do-jin para mahuli si Seyong at ang kanyang ama, ngunit wala siyang makitang anuman. Nakilala ni Mo-won si Do-jin at ibinigay dito ang kamerang ibinigay sa kanya ni Yeon. Sinabi ni Mo-won kay Do-jin, hulihin mo ang tunay na mamamatay tao. At tinanong, ano ang gagawin mo kay Yeon-ho? Sabi ni Do-jin, huhulihin ko siya at paprotektahan ko rin si Jae. Natakot si Do-jin na baka saktan ng kanyang ama si Jae, kaya tumuloy siya sa bahay ni Jae. Sa susunod na eksena, nahanap ni Do-jin ang kinaroroonan ng kotse ni Seyong at nag-alala dahil nakatira rin si Jae sa parehong lugar. Pinaparada ni Jae ang kanyang kotse nang atakihin siya ni Seyong. Nang sandaling iyon, dumating din doon si Do-jin at naabutan siya. Kinagabihan, nag-iwan ng pagkain ang nanay ni Do-jin at ang kanyang pinuno sa labas ng bahay ni Jae. Tinawagan ng pinuno ni Do-jin si Do-jin at sinabing, naiwan na namin ang pagkain sa labas. Maaari kang pumunta at kunin ito. Dumating si Do-jin para kumuha ng pagkain, ngunit wala roon ang pinuno. Kaya naisip niya na baka medyo lumayo pa ang pinuno at nagsimulang sumalubong sa kanya. Paalis na ang pinuno nang patayin siya ng tatay ni Do-jin habang papunta siya. Malapit sina Do-jin at ang kanyang ina sa pinuno, kaya hindi ito nagustuhan ng tatay ni Do-jin. Hinanap ni Do-jin ang pinuno at natagpuan ang bangkay nito. Malapit ang pinuno sa nanay ni Do-jin, kaya labis na nalungkot ang nanay ni Do-jin para sa pinuno. Nakaupo siya sa labas ng bahay at umiiyak. Nang sandaling iyon, dumating ang tatay ni Do-jin at nang makita siya, natakot ang nanay ni Do-jin. Nagalit si Do-jin dahil sa pagkamatay ng pinuno dahil para na itong ama niya. At tinanong niya si Seyong tungkol sa kanyang ama kung nasaan ito. Hindi alam ni Seyong kung nasaan ang ama ni Do-jin, ngunit sinabi niya rito na may isang babae na tumulong sa kanya na makatakas. Sa susunod na eksena, itinali ng tatay ni Do-jin ang kanyang ina dahil napakalapit nito sa pinuno. Malapit nang patayin ng tatay ni Do-jin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating si Hyen at sinubukang iligtas ang kanyang ina, at ito ay malubhang nasugatan. Nasa libing si Sojin nang tawagan niya si Do-jin at sabihing nawawala ang nanay niya. Sabi ni Do-jin, maaaring nakauwi na siya. Magpapadala ako ng mga opisyal para tingnan ang bahay, at makakarating din ako doon. Malapit nang patayin ng tatay ni Do-jin si Hyen at ang kanyang ina. Dumating ang mga pulis at tumakas siya mula roon. Pagdating doon ni Do-jin, nakita niya ang kanyang ama na tumatakbo palayo, na labis na ikinabahala ni Do-jin. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, at si Hyen at ang kanyang ina ay nasa malubhang kalagayan. Pareho silang dinala sa ospital at nailigtas.
Pagkalipas ng ilang araw, pupunta si Jae sa alaala ng kanyang mga magulang. Nang dukutin siya ni Yeonho at tinawagan si Dojin mula sa telepono ni Jae para sabihin sa kanya na dinukot ko si Jae. Tinawagan ni Dojin si Moon at sinabi sa kanya ang lahat at hiniling na hanapin si Jae. Isang babae ang lumapit para sunduin si Dojin, ang tumulong kay Yeonho, at dinala niya si Dojin sa isang sakahan ng aso. Sa susunod na eksena, sinabi ni Moon kay Hyen sa ospital na dinukot ni Yeonho si Jae at tinanong kung saan niya ito maaaring dinala. Sinabi ni Hyen kay Moon ang ilang mga lugar. Nakarating si Dojin sa bukid ng aso at tinanong si Yeonho, nasaan si Jae? Sabi ni Yeonho, napatay ko na siya. Pinupukaw siya ng tatay ni Dojin para magalit ito para patayin siya sa galit at maging mamamatay tao na katulad niya. Naunawaan ni Dojin na hindi niya pinatay si Jae, kaya kinontrol niya ang sarili. Kasama ng babae si Jae. Maraming sinabi si Jae sa ginang tungkol kay Yeonho, na ikinagalit ng ginang, at akmang bibigyan niya ng iniksyon si Jae para mawalan ito ng malay. Ngunit tinurukan ito ni Jae. Mabilis na tinawagan ni Jae ang pulisya mula sa telepono ng ginang at pinapunta sila sa lugar na iyon. Dumating doon si Moon kasama ang maraming opisyal. Nagkaroon ng away sa pagitan nina Dojin at Yeonho. Kinokontrol ni Dojin ang kanyang sarili, ngunit madalas na sinasaktan ni Yeonho si Dojin. Saka dumating si Jae. Papatayin na sana ni Yeonho si Jae, pero nakipag-away si Dojin sa kanya. Maya-maya, dumating si Moon kasama ang mga pulis at inaresto si Yeonho. Masaya si Jae kay Dojin, at inalagaan siya ni Dojin. Kaya tinanggap siya ni Moon. Pagkalipas ng ilang buwan, naging maayos na ang lahat. Walang panganib kan inuman, at nagsimulang mamuhay ng masaya si Dojin. Si Jae ay nagkaroon ng pangunahing papel sa isang pelikula, at ang kanyang kasikatan ay nagsimulang tumaas. Si Dojin ay nakakuha ng promosyon dahil sa pagkakahuli kay Yeonho. Siya ay naging isang senior inspector. Lahat ng sumuporta kay Yeonho ay pinaparusahan. Nagkamali rin si Hyun, kaya siya rin ay pinarusahan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hihintayin ng kanyang pamilya ang kanyang paglaya. Nagsimulang mamuhay sina Dojin at Jae na parang mga normal na tao at namuhay na parang magkasintahan, at ginawa nila ang lahat ng hindi pa nila nagagawa noon at nagsimulang magsaya, at dahil dito, nagtapos ang drama sa isang masayang wakas.